Hi guys! Story time tayo ngayon sa video na to about sa history ng sakit ko. Hello! Story time tayo ngayon. So, kagaya nung sa unang video ko, ang sabi ko, kwento natin yung history o pinagsimulan o pinagmulan ng naging sakit ko. So, last year, 2022, nag-start ng February. Nakakaramdam ako ng pain sa loob ng puwet ko. So, yung pag umuupo ko, meron discomfort na nararamdaman na parang mayroon akong nauupuan na matigas, masakit sa puwet, parang ganun. So, minessage ko yung doktorang kakilala ko sa Baguio. Tinanong ko kung ano kaya ito. Sabi niya, pumunta daw ako sa Baguio. That time, nasa La Union ako naka-assign. Sabi niya, pumunta daw ako ng Baguio para doon niya ma-check kung ano yun nangyayari. So, una, ang isip ko parang ano siya, anong tawag dito? Yung almoranas sa loob. Kasi may almoranas na nakalabas eh. Yung almoranas na nakalabas, yung makakapa mo sa labas pa lang. Yung meron naman daw almoranas sa loob, nasa loob yung almoranas niya. So, inabot ng March. Pagdating ng March, doon ako nakapunta ng Baguio. Nagkataon naman na wala si doktora, may meeting yata or nakalib. So, na-refer na lang ako sa ibang doktor kasi doon, health center kasi yun ng Baguio eh. Na-refer ako doon sa isang doktor, in-interview niya ako kung ano yung nararamdaman ko, mahirap daw ba magpupo, may dugo daw ba, sabi ko wala pa naman ng time na yun. Tapos, oo, mahirap magpoop, tapos maliit lang yung lumalabas na poop, opo, maliit lang po. May chance pa na ganito. Pag nasa CR ako, ayaw niyan lumabas. Walang lumalabas. Pag naman nakatayo na ako or wala na ako sa CR, parang gusto niyang lumabas, parang gusto magpoop, pero wala naman lumalabas. Ganun yung pakiramdam ko, sabi ko. So, napapailing yung doktor, hindi niya sinasabi kung bakit. So, subukan ko muna daw yung bibigay niyang gamot. So, nagbigay siya ng reseta, which is yung prednisone, once a day. Tapos, celecoxib para sa pain, if necessary lang. So, March yun, no? So, napansin ko, pag uminom akong celecoxib, maghapon na wala ng pain. Tapos, iniisip ko, hindi kaya masyado malakas yung gamot. Sinubukan ko yung mefenamic acid. Tumatalab din, isang inom lang maghapon, wala ng pain. In short, naubos ko yung prednisone, hindi ako nakabalik sa doktor. Kasi alam mo yung ugali natin mga Pilipino, pag wala na nararamdaman na masakit, okay na ulit. So, dumating yung April, na sinusubukan kong wag uminom ng pain reliever. Meron talagang pain. Tapos nahirapan nga ako mag-poop. Hanggang sa ginawa ko, nag-more on fiber ako. Papaya, ganun. Mga prutas, more on prutas ako sa breakfast saka dinner. Tapos sa gabi, tapos maraming tubig. Nagkakape pa rin naman ako. Tapos sa lunch lang ako nakakakain ng rice. Tapos yun, nakaka-poop naman na ako nung mga time na yun. Every morning, nakaka-poop ako. Although, medyo matagal, pero may maipupoop ako. Hanggang sa last week ng April, hindi ko na matiis talaga yung pain. Parang out of curiosity, parang nag-self-rectal examination ako. Ganun ako ka-curious as in kasi yung pain na nararamdaman ko antindi. So nag-gloves ako, tapos pinasok ko yung finger ko dun sa anus ko.
Tapos inikot ko, hinahanap ko kung may mararamdaman akong nakabara or baka may bukol or may something. So pagpasok kong ganyan, tapos pag-ikot kong ganyan sa bandang taas, doon ko naramdaman may isang bukol na matigas. Tapos hindi siya movable. Alam mo yun kasi may bukol kasi na movable eh. Na move ng konti. Hindi siya movable. So doon na ako nagsimulang kabahan. Google, ganyan. Hanggang sa nagtra-try na akong uminom ng Paragis kasi sa cancer daw yun. Kasi yun yung duda ko eh. Suspecha ko baka parang may cancer ako. Tapos dumating ang June, di ko na talaga kaya. Nagpa-check up ako doon sa La Union kasi meron akong kidney stone. Meron akong Staghorn calculi sa kidneys ko at meron akong cyst. Kasi dati multiple kidney stones to. Nung nasa Baguio ako, na-refer ako sa nephrologist. Natanggal yung multiple kidney. Kidney stones, I mean. May natirang kidney stone, yun yung Staghorn calculi. Tapos meron cyst na isang tumubo. Ang sabi ng doktor, yun daw yung pinagtanggalan ng kidney stones before. Yun natanggal na kidney stones yung dati. So, hindi naman daw siya problema kasi hindi naman daw siya nakakasagabal. So, okay lang yan. Basta importante, may check from time to time kung nagkakaroon ng pagbabago, lumalaki ba or baka nakakaharang na siya. So, nagpa-check ako doon sa hospital para isabay na yun, tsaka mataas ang triglycerides ko, tsaka cholesterol ko. Pinagsabay-sabay ko na yun. Tapos, nirefer ako sa internist. Si internist naman, nag-request ng mga laboratory. Paglabas ng laboratory, tsaka ako na ikwento na dun sa internist na meron akong bukol na nakapa sa anus ko. Tapos yun, yung pain nga, kwento ko simula February, ganyan. Nirefer naman ako sa general surgeon. Sa general surgeon naman, sobrang bait. Wait lang si Mocha. So, ayan si Mocha. Nag-iingay. Kaya napuputol yung pagbibideo ko. So, balik tayo dun sa general surgeon. Yung general surgeon, sobrang bait. Tapos, tinanong niya ako kung pwede daw ba akong ma-rectal exam. So, nag-rectal exam si general surgeon. Nung time na siya naman ang sumundot ng puwet ko, ang nakapa niya, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Parang 3 or 4 na bukol daw yung nakapa niya. Tapos, ayan na si Mocha. Mocha, hindi tayo matatapos. Huwag ka maingay. Mamaya ka na magingay. So yun na nga. After makapa ng general surgeon yung bukol ko na meron 3 or 4 na piraso, nirefer naman niya ako sa gastro. So, pagpunta ko sa gastro, si gastro naman, ang advice niya is mag-colonoscopy kami. So, pag magpapa-colonoscopy ako, unang-una sa lahat, kailangan meron yung COVID test. Kasi, 2022 last year, medyo mahigpit pa sila. Kung makukonfine ka sa hospital or ma-admit ka sa hospital, dapat may COVID test ka. Or kung ooperahan ka, kailangan may COVID test ka. Tapos, kailangan may relatives ka. Importante meron kang kasamang relatives kasi patutulugin ka habang i-colonoscopy ka, tulog ka. Kung magkaroon ng problem, yung immediate family mo o yung relatives mo magdedesisyon habang unconscious ka. So, hindi pwede na kumuha ko ng ibang tao lang na pwedeng utusan na, bantayan mo ako, bayaran kita, parang ganyan. Hindi pwede. So, nung time na yun, nagkaroon ako ng problema sa part na yun. Kasi nga,
nagsabi ako sa mga kapatid ko kung sinong pwedeng pumunta dito. Lahat kasi sila may trabaho at the same time malayo from Manila to La Union. Eh syempre hindi naman natin masabi kung isang upuan lang ba yun o tatagal ka dun sa ospital. Kaya inantay ko na lang yung pagkakataon na makauwi ako ng Manila. So, pagdating ng August, dahil wala naman medication na ibigay, dahil nga hindi naman kami nag-proceed sa colonoscopy, pagdating ng August, nag-poop ako ng dugo. Siguro mga 3 days or 4 days. So, syempre, nag-alala ako, nag-worried ako kasi kahit sino naman kung pumupupo ka na ng dugo, hindi ka ba matatakot o matataranta? So, ang ginawa ko, bumalik ako dun sa general surgeon. Tinanong ko ano ba yung possibility na cancer kaya ito or ano. So, ang mga doctor hindi sila sasagot na, oo, cancer yan. Hindi sila sasagot na, hindi yan cancer. Kailangan nila ng biopsy. Kung makokolonoscopy ako, makikita yung makakakuha ng sample, may biopsy yun, dun malalaman kung cancer siya talaga. Hindi sila pwede magbitaw ng salita, hindi mo mapipilit yung doktor. Dok, sabihin mo anong pakiramdam, parang ganyan. Pero ang kinagandahan dun kay Doc, sa sobrang bait niya, na if ever na, sabi ko, if ever Doc na cancer ito, ano yung mga possibilities na pwede mangyari, ganito, ganyan. So, pwede naman daw i-chemotherapy, tapos operahan or operahan, chemotherapy. Pag lumabas yung biopsy, dun makakapag-desisyon ng treatment plan eh. Kaya, pinalalakas niya yung loob ko na kailangan mag-colonoscopy talaga ako. Kaso that time, sabi ko hindi talaga kaya. Kasi nga, walang magbabantay. Hahanap ako ng opportunity na makauwi ako ng Manila or uwi na ako ng Manila, makapag-resign na or anything. Kasi nung mga time na yun, medyo nahihirapan na ako matulog. Sobrang nag-aalala ako. Alam mo kung bakit. Una-una sa lahat, pag namatay ako, sabi kong ganun. Paano yung mga alaga ko? Ayan si Mocha. Yung dalawa, si Sophia, si Fiona, sabi ko yung Shih Tzu, for sure maraming may gusto. Si Mocha kasi aspin lang. Tapos yung dalawang pusa, wala naman marunong o mahilig sa pusa. Sobrang alalang-alala ako, doon ako nag-worry, doon ako iiyak, parang umiiyak ako kasi iniisip ko yung anong mangyayari sa kanila. What if mamatay ako doon sa La Union na mag-isa, wala nakaalam. Doon ako, yun yung mga matitinding pinagdaanan ko doon. Tapos huminto naman yung pagdurugo niya after 4 days or 5 days. Tapos naulit-ulit ng September, ilang days lang ulit. Tapos naulit-ulit ng December. Nung December, nung nagpupulit ako ng dugo, nagsabi na ako sa boss ko, magre-resign ako. Kasi kailangan ko umuwi ng Manila para makapagpagamot, makapagpa-check up. Pero na-realize ko lang kung magre-resign ako, sabi kong gano'n. Sayang din yung trabaho ko, parang imagine 15 years na ako that time eh. 15 years na ako sa company, tapos magre-resign ako. Sabi ko, hindi na lang ako mag-resign. Tignan ko na lang kung hanggang saan ko kayanin. Ang isip ko pa noon kapag naano ko na cancer, parang ayoko magpagamot na. Alam mo yun, yung acceptance, ang hirap kasi immunocompromise ako. Nag-aalala ako na baka kapag nag-chemotherapy ako, baka hindi kayanin ng katawan ko. So, ang dami kong kinoconsider. So, nung time na yon, na-realize ko, wag ako mag-resign. Sabi ko, sir, pwede ba magpalipat na lang ng Manila area? Which is, napunta ako sa Taguig. So, nung na-assign ako sa Taguig, nangupahan ako sa Taguig kasi parang pakiramdam ko, umokay na ako. Umiinom ako ng mga herbal, mga paragis, mga kung ano-anong, ayoko magbanggit ng name or ng brand. Basta umiinom ako ng kung ano-ano. Pero parang pakiramdam ko, umuokay na siya. Kaya nung nalipat ako dun sa Taguig, February yun nalipat ako sa Taguig. Nung nalipat na ako sa Taguig, sabi ko okay. Lumalala siya
nung mga month ng March. Nung mga month ng March, nagkakaroon na naman siya ng matitinding pain na halos hindi ko na talaga siya maiupo. Tapos nagkakaroon na siya ng bukol sa labas ng butas ng puwet ko, sa mga gilid-gilid nun. Nagkakaroon siya ng parang malambot na bukol, parang pigsa siya, pero hindi siya pigsa parang may laman siya na malambot. Pero sobrang sakit, sobrang painful, hindi ko na talaga halos maiupo talaga. Nakukuha pa siya sa celecoxib, pero matagal bago tumalab. Tapos pahirapan talaga mag-poop talaga na halos wala na ako mailabas. Kung gusto ko may mailabas ako, yun nga, magpapaya ako, more on tubig, tapos konti na lang yung kanin. Parang ganun para lang makapoop talaga ako. Tapos hanggang sa, yun nga, ginamit ko na yung mga leave ko na sabi ko kung pwede mo na mag-leave. Tapos nagpa-check up ako ulit. Trinay ko kung anong sasabihin ng ibang doktor naman. Sa Medicard yun na clinic. Sabi ng doktor na kailangan daw talaga mag-colonoscopy. Tapos naresetahan ako ng gamot para sa pamamaga tsaka pain reliever. Tumatalab naman. Tapos nakakayanan naman, nawawala siya. Kaso, babalik ulit, mga after ilang araw, magkakaroon na naman ng sa ibang part ng bukol. Tapos, yun, makakapupo ako paunti-unti. Pahirapan talaga. Tapos hanggang sa nitong April, Holy Week, nagkaroon ako ng matinding pain sa loob ng tiyan na namimilipit ako at tas parang nahihirapan akong huminga. Madaling araw yun, parang wala akong mahingin ng tulong kasi madaling araw yun Tapos dasal ako ng dasal, Diyos ko, Lord, ano ba mangyayari sa akin ito? Tapos umiiyak ako, sobrang sakit. Hindi ko alam kung magpapatakbo ako sa hospital or ano, parang nahihiya naman ako sa mga kapitbahay. Hanggang sa ininuman ko ng celecoxib, ininuman ko pa ng mapinahik. Hanggang sa, yun na, sa sobrang puyat ko, nakatulog na ako. Pagkagising ko, nawala na yung pain. Pero, yun nga, pag magpupuk ulit ako, parang hirap na naman ako. Tas sobrang sakit ng may mga bukol na tumutubo. May bukol na tumutubo sa labas niya ng butas, sa gilid lang. Tapos sinabi ko sa kuya ko, si kuya ko naman nagmamadali na sabi niya, umuwi ka na dito sa Tondo. Itong kwarto na to, pinaayos niya. Sa baba to ng bahay namin. Bali, 3 floor to. Yung second floor and third floor ino-occupy nila. Yung ground floor, parang naging bodega na kasi to. Wala na nakatira. Ginawa niya, pinaayos niya yun, pinasemento niya to. Tapos nung pinasemento niya, pinagawa niya ng sariling CR. Ayun, at least kahit paano, hindi na ako mangungupahan. Tsaka isa pa, kung kailangan ako ma-hospital, nandito lang sila. Pwede nila akong samahan. So, yun nangyari. Bandang third week of April, bumalik na ako dito sa Tondo. Pagbalik ko dito sa Tondo, nagpahinga ako ng konti, nung naging okay na ako ulit. Dahil nga sabi ko hindi ko kayang pumasok sa Taguig. Nilipat naman ako dito sa bandang Binondo na branch namin. Sa Lucky Chinatown. Nakapasok ako siguro mga 3 araw o 4 na araw ng May. Tapos sinumpong na ako na matindi. Yun yung sinugod na ako sa Jose Reyes. Nung sinugod na ako sa Jose Reyes, to make the long story short, na-stay ako doon mula May 14 hanggang nakalabas ako August 9. Yun na yun lahat na ginawa na colonoscopy, MRI, CT scan. Yun sa colonoscopy, nag-biopsy sila, which is hindi pala colonoscopy yung ginawa nila nung una, nag-proctoscopy lang sila, which means dun lang siya sa anus nag-focus yung pinasok nila.
Tapos, nagkataon naman na COVID ako doon. Kaya ako tumagal din. Tapos, nung natapos yung quarantine ko, na-clear na ako sa COVID, binalik ulit ako sa ward ko. Inoperahan ako, nilagyan ako ng colostomy bag. Tatanungin ka syempre kung okay sa'yo na gagawin, lalagyan ka ng colostomy bag. Tapos from there, na binutas ako sa tiyan na, doon na gagawin yung colonoscopy. Dito na siya idadaan sa tiyan, hindi na sa puwet. Kasi nga sa puwet nga, sobrang sikip na nung daanan, kaya hindi kakayanin ng katawan ko. So, yun. Tas kukuha ulit ng panibagong sample. Kasi yung unang kinuhang sample, parang iba yata yung lumabas sa histopath o sa biopsy. Hindi siya, mali yung sample na binigay nung surgeon based doon sa pathology. So, parang nagkaroon ng pagkakamali. So, nung time na inoperan ako sa ng colostomy ko, nilagyan ng colostomy bag, nag-colonoscopy ulit sila at kumuha ulit sila ng sample for biopsy. So, August 2 yung ginawa, August 9 nakalabas ako ng hospital. After ilang araw, nakuha ko na yung result. Nung nakuha ko na yung result, doon na nga lumabas na meron akong squamous cell carcinoma. As per surgeon, stage 2B pa lang siya. Pero nung nirefer na ako sa oncology, si oncology naman ang sabi niya, stage 3C na siya. So, yung treatment plan is i-chemotherapy ako together with radiation therapy. Palilitin yung bukol, pag lumit na yung bukol, tsaka siya ooperahan. Kaso ang problema, bagsak yung hemoglobin ko. So may mga parang mga laboratoryong pinapagawa, chine-check ako kung maging okay ako for chemotherapy and radiation therapy. Once na na-complete ko lahat ng mga laboratory na pinapagawa sa akin, doon pa lang kami mag-i-start ng chemotherapy tsaka radiation therapy. For the meantime, yung bukol nandito pa rin siya, hindi siya tinatanggal. Gawan natin ng separate video kasi masyado mahaba na kung bakit kailangan ng colostomy bag. Tsaka yung bukol, bakit nandun pa rin yung bukol, bakit hindi tinanggal. At bakit ako naka-diaper. So for now, eto muna. Sana po yung mga bago dito sa mga nanonood, sana po mag-like kayo, subscribe, mag-comment po kayo kung meron kayong mga tanong. Then hit that notification bell para ma-update kayo kapag meron akong bagong video. Mag-share po tayo ng knowledge natin, magpalitan tayo ng knowledge natin. Especially for me, marami ako matututunan sana kung yung mga ibang audience natin na mga nauna nang naka-experience ng chemotherapy. Baka may mga words of advice kayo o matulong kayo sa akin para tumaas yung hemoglobin ko. Yun lang po. Thank you.